Nagkaroon ng tensyon ang transaksyon sa pagitan ng grupo ni Don Facundo at Ramon dahil sa diamante at droga ang pinangbayad ni Don Facundo sa utang nito kina Don Julio at Ramon na siyang dahilan kung bakit nagalit itong si Ramon. Kaya agad namang bumunot ng baril itong si Ramon upang itutok kina Don Facundo at ang anak nitong si Juancho. Dahil sa hindi naman nagpakita ng resistance itong si Don Facundo, kaya naiwasan nito ang pasiklab na sanang tensyon. Tala, dinala na nga sa grupo ni Tanggol ang napanalunan nitong sasakyan mula sa kasino kay Raul upang ibinta at nagustuhan naman ito ni Raul, kaya nagtatanong agad itong kina Tanggol kung magkano ang binta nito sa kanya. Habang sa kalagitnaan ng kanilang negosasyon ay inutusan nga nito Raul ang kanyang tauhan upang i-verify ang registration ng naturang sasakyan sa LTO. Sa pagpapatuloy ng kanilang negosasyon ay nag-alok nga itong si Raul na bibilhin ang nasabing sasakyan sa halagang 12 million. Noon na ay nag-react nga ang mga kasama nitong Tanggol dahil sa mababa raw mano ang alok nitong halaga sa kanilang binibintang sasakyan. Pagkatapos ma-verify sa tauhan nitong Raul ang naturang sasakyan ay napag-alaman nitong hot car or karnap nga ito. Kaya dali-dali itong pumunta kina Raul at Tanggol upang ipalam na hot car ang sasakyan na panalunan nila sa kasino. Kaya umatras na itong si Raul na bilhin ang nasabing sasakyan at wala na ngang magawa itong si Tanggol, kaya inaalok na lang nitong Tanggol kay Raul ang dala nitong diamante. Samantala, nakarating na sa simbahan itong si Camille kung saan ganapin ang kasalang David at Catherine. At napatunayan nga nitong Camille na tama ang kanyang hinala ang tungkol sa pagtataksil ni David sa kanya. At nakita rin nitong David itong si Camille na nakatayo sa pintuan ng simbahan, kaya kinabahan at natakot ito na baka manggulo itong si Camille na siyang dahilan sa pagkalantad ng kanyang pagkakilanlan. Kaya dali-dali namang pumunta si David kung saan naroroon si Camille at kinukumpronta at pinatulog nga nitong David si Camille sa pamagitan ng suntok nito. Samantala, nakita na rin ni Raul ang diamante na hawak ni Tanggol at nagtatanong ito kung magkano ang halaga ng naturang diamante at sinabi na rin ni Tanggol na 300 million ang halaga nito. At sabi naman ni Raul wala siyang sapat na halaga sa ganong kalaking diamante. Kaya pinakilala nitong Raul na Tanggol sa kanyang big boss na si Divina. Samantala, nakita na nga itong si Tanggol at si Divina at nakita na rin nitong Divina ang diamante na hawak nitong Tanggol at kanyang napag-alaman na 300 million ang halaga nito. Dahil sa sobrang laki ng halaga ng naturang diamante ay kinapos nga ng pira itong si Divina, kaya nag-alok na lang ito kina Tanggol na gawin na lang itong business partner. At sinabi pa nito na lahat ng pag-aari ni Divina ay may parte nga itong si Tanggol. Kaya pumayag naman itong si Tanggol at ang grupo nito sa alok ni Divina. Kaya dahil doon ay biglang yaman na itong si Tanggol at ang tawag sa kanya ay si Don Tanggol sa Quiapo. Mga idol, ating abangan sa sunod na episode kung ano ang reaksyon ni Tanggol pagkatapos niyang malaman na anak ni Divina ang babae na nagbibigay sa kanila ng sasakyan na Karna. Ito ay ating abangan dito lamang sa Batang Quiapo. Mga idol, kung nagustuhan nyo ang aking kwento, ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel para ma-notify na po kayo sa sunod nating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Travelers TV. Bye-bye.